So guys, ayan, nandito na nga tayo sa showroom ko. Ito na yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo sa mga previous videos natin. Itong premium warranty inspection. So ngayon, nandito yung mga inspector natin, si Sir EJ at Sir Kenneth. Interview natin sila kung paano nila ginagawa at ang isang buong pag-i-inspect ng sasakyan natin. So ito, na-inspect na nila kanina habang inaantay nila tayo. So ito, actual nating makikita kung paano nila ini-inspect to. Okay. So ito yung kinuha natin sa BGC noon. Kung matatandaan yun, dinride ko din kanina. Ayan. So ngayon, ito na yung huling sala nung pag-i-inspect ng sasakyan natin. So halika. Halika. So, ayan, papakilala ko na sa inyo ang account officer natin ng premium warranty, si Sir EJ, and then yung inspector natin, si Sir Kenneth. So, Sir EJ, ano nga ulit ang premium warranty? Ano ang history niya? Saan siya nagmula? So, ba't siya nandito ngayon sa Pilipinas? Ma'am, good afternoon po. Ma'am, si premium warranty po ay number one warranty provider sa Japan. So, nagkaroon po ng branch dito. Kami po ang kauna-unahang warranty provider ng used car industry, and at the same time, nagka-conduct po kami ng inspection sa mga used cars. So, kailan siya nag-start dito sa Philippines? Nag-start po siya since 2021 February po. Okay. So, just pag-start ko dito, kaya pala na tayo. So, ayun. So, simula nag-start tayo dito, nung dumating si premium warranty, ayan, lahat na ng sasakyan natin, pinapa-inspect na natin sa kanila. So, ayun, kapag halimbawa na-inspect na nila, doon pa lang nila aprobahan na pwede na natin ikuha ng warranty sa kanila yung mga sasakyan natin. So, ayun. So, ano ang mga cover ng warranty nitong kung if ever na gustong kumuha ng mga buyers natin? Opo, ma'am. Ito po, ma'am. Bale, ito po ang tinatawag nating engine and transmission warranty and comprehensive warranty. Dito po sa engine and transmission, ma'am, covered po natin ng engine and transmission in terms of warranty. Okay. Sa comprehensive naman po, sakop natin ng engine, transmission, steering, axle, brakes, hybrid, kung hybrid po yung unit, air conditioning, and electrical system po. Okay. So, ito po yung covered parts natin, 200 plus covered parts. At the same time, ma'am, ito po yung magiging peace of mind natin if ever na magkaroon ng sudden breakdowns or sudden malfunction yung unit po. So, sinasabi mo, worry-free used car ownership. Yes, so, ito siya. So, yan. Apo. Ito pong transparency. So, nag-conduct po kami ng inspection. Transparency po kay client at kay dealer. Quality po, quality ng inspection dahil nag-conduct po kami ng 188-point vehicle inspection sa kada unit. At the same time, ma'am, binavalue po namin si customer, at the same time, binavalue din po namin si dealer na magkaroon ng transparency in terms of sa condition ng sasakyan po. Okay. So, bali may mga ka-tie up kayo na service center, di ba? So, gaano karami yon? Nationwide ba? Nationwide naman po, ma'am. So madali mag-claim ng... Madaling po mag-claim, tatawag lang po kayo sa office, kami po maghanap ng pinakamalapit na accredited repair shop sa location. Okay. So, yun nga guys, kahit nasang part kayo ng Pilipinas, so, kukontakin lang natin si Sir EJ. So, ihanap niya tayo ng mas malapit na service center na ka-tie up nila, na malapit sa inyo. So, ayun, kapag halimbawa, pumunta na kayo dito sa amin, tapos gusto niyo mag-avail ng warranty natin, so, si Sir EJ mismo, i-explain niya lahat sa inyo. At kung may mga katanungan pa kayo regarding dito sa premium warranty. So, dito naman tayo ngayon kay Sir Kenneth, yung nag-i-inspect ng mga units natin. So, hello, Sir Kenneth. So, ayan. So, ano ba paano mo ba sinisimulan yung pag-inspect ng mga units natin? Ma'am, unang-una po is yung sa first category 1 po is yung pagtugma po ng papel po dun sa unit. Okay. So, yung ORCR. Opo. Okay. So, yun yung first step natin. Opo, ma'am. Okay. So, and then yung second? Yung second naman po is yung sa exterior naman po is yung kung may mga bangga po yung mga unit o yung kung may mga tama po yung mga panel. Opo. Panel, okay. So, ang pang-third naman? Yung sa pang-third naman po is yung sa interior naman po is kung mga functioning naman po lahat ng mga electrical like yung sa power window, yung sa kung may check engine po ba, sasaksakan po natin ng OBD scanner po. So may scanner kayo, sasaksakan nyo siya. So mamaya makikita natin yung kung paano mo gagawin. I-demo po natin. With the demo. So okay, yung pang-apat naman. Yung sa pang-apat naman po is yung sa engine naman po. Is kung may mga leak po, is kung yung condition po ng sasakyan, pati yung kung change oil na po ba. Okay. And kung okay pa po yung mga dapat tignan po. Okay, so yung pang-lima? Yung sa pang-lima naman po is yung sa pang-ilalim naman po. Okay, so yung pang-anim naman. Ano yun? Yung sa pang-anim naman po is
Yung interior po, yung, yung sa loob naman po, yung tawag dito, kung saan po natin may kita kung nabaha po ba yung unit. Kung flooded or kung na-involve sa major accident, gano'n yung talagang pumutok yung airbag, gano'n. Opo, yun lang. So, ayun nga. So, ngayon, inspectin mo tong si Fortuner natin. So, ito kasi tapos mo na siyang inspectin. Kanina, habang inaantay mo kami, yung Montero, yung Mazda, at saka yung Everest natin. Okay, so, ito na tayo sa Fortuner. So, papakita natin ngayon kung paano niya ginagawa. Bawat isa, talagang binubusisi ni Sir yun. So, ayan, proceed na si Sir sa pag-inspect ng sakyan natin. So, huwag ka ma-conscious, mag-pretend ka na wala kami, ha? Para ma-inspect mo siya mabuti. So, halika. So, saan ka ngayon magsisimula? Dito ngayon sa sinasabi niya, yung first step niya, yung ORCR. Okay. So, ayan, titingnan lang natin, ha? Ayan. So, ayan. Okay. So, ito si Sir EJ, ayan. So, susundan natin siya ngayon. Ayan. Yan, so ang titingnan niya dyan guys, so may hawak siya na ORCR, tsaka yung titingnan niya engine. So ano yung tinitingnan niya doon? Kino-compare po niya kung yung nasa ORCR is tugma doon mismo sa unit, sa chassis number, tsaka po sa engine number. Okay, ayun. So ayun nga, kung may mga buyers kami na nagsasama pa ng mga tao na tinitingnan pa nila yung kino-compare nga nila kung same yung nandun sa ORCR, tsaka dito sa sasakyan. So kami na gumagawa para sa inyo. Okay. So, tapos after that, yung may bibigyan namin kayo ng printed report, yung inspection report nitong kada unit na tinitingnan ni Sir ngayon. Ayan. So, hayaan lang muna natin si Sir, huwag muna natin siya abalahin. Ayan. So, ayan. So, binibuild up ko kanina tong si Fortuner. So, ayan. So, sure naman tayo na hindi tayo mapapahiya sa kalalabasan ng report nitong Fortuner na kakakuha pa lang natin. Ayan. Ayan, chine-check niya rin pati yung mga busina niya, kung okay ba, kung working. Yan, Sir EJ ngayon, so ano na yung ginagawa niya ngayon? After niya tingnan yung comparison nun sa ORCR tsaka yung sa engine number. Bali, in-start po niya ngayon yung engine para po makita or ma-diagnose kung may something po ba doon sa engine. Like yung engine noise. Okay. Tsaka itinetesting po niya yung interior, yung mga signal lights, power windows, at kung ano pa po yung electrical system na naka-unit. Kaya kung working lahat? Apo, kung working po lahat at the same time yung aircon temperature po. Kung malamig ba, okay. So, diyan, di tayo mapapaya dyan. So, dito ba may dala kayong mga gadgets like scanner, ganyan kasi like pinababasa sa... Apo, sir. Opo, ma'am. Meron po kami dalang OBD scanner. At the same time, ma'am, meron po kami dalang battery analyzer, aircon temperature gauge, tsaka may tire gauge din po kami at paint thickness gauge. Okay. Paint thickness gauge. Okay. So, talagang binubusisi pala talaga, no? Ayan. Pati mga gulong-gulong, no? Grabe, So, kasi ngayon ko pa lang siya nakita ng actual to. Kasi hinahayaan ko lang yung team natin na gawin lahat to. So, ayun. Ako, ngayon, kagaya nyo. Ayan. So, Sir EJ, ano nang ginagawa niya ngayon? Ayan. Ano nang ginagawa niya? As of now, ma'am, binabasahan po niya yung Fortuner kung mayroon pong history or trouble codes sa current situation ng unit, ma'am. Okay. So, yun na ba yung scanner nyo? Apo, ma'am. Yan po yung pinaka-basic scanner na dinadala ng inspector. For readable purposes lang naman po siya, ma'am. Okay. Tapos doon niya na habang ni-inspect niya, meron na yung report doon niya checkan ba, tama ba? Apo, kung okay na
Opo, sa main checklist po namin. Oh, Ma'am. checklist. May checklist sila. Okay. So, anong next step na ginagawa niya na ngayon? Ngayon ma'am, ipicturean po niya yung dashboard tsaka yung ibang katulad po ng pedals tsaka brakes ng gear shift po para po may reference tayo sa inspection report. Nagtitake po ng pictures ma'am para if ever kasama po siya sa inspection report. Mga ilang sasakyan ng ini-inspect niya sa isang araw? Maximum of 8 units po ang inspector natin. Gaano katagal, kunyari SUV, ito kagaya nitong Fortuner, gaano katagal ito ini-inspect? 30 to 40 minutes po ang usually conducting ng inspection sa mapasidan man po or SUV ma'am. So, yun guys nakita nyo kanina, pati yung mileage niya, pinipicturean din ng inspector natin. Palitas yung mileage, ilalabas nila sa report yan. Kung makikita nyo doon, naka-indicate siya. Nung time na in-inspect siya, nandun din yung mileage. Yan. So, ano yung nilagay niya doon sa may aircon, Yun EJ? po yun ma'am, yun po yung pinaka aircon temperature gauge po natin ma'am. Diyan po nagbe-base si inspector kung pasado po ba yung temp ng aircon or hindi. Pero kanina nagtatayuan yung balahibo ko dyan nung gamit ko to. Sobrang lamig. Okay. Yung mga radio and speakers ba, kasama din ba yun? Opo ma'am, chine-check po yan sa electrical equipments ma'am. So, pala dito, bawat sulok-sulok talagang binubusisi, no? Ayan, tingnan nyo, radio, pati yung volume, di ba? Pati yung control doon sa may steering wheel niya, kung working din. O, di ba? Ako nakasasagap ng signal. Wiper. Pati yung reverse camera. Pati yung manual mode niya. Kung working din. Handbrake kung okay. Di ba? So, ang sabi ni Sir EJ, sa isang araw daw, umaabot ng minimum nyo, 8 cars ba? Maximum of 8 cars pala. So, yun, sa dami niyang ini-inspect, so talagang bihasang-bihasa na si Sir Kenneth sa mga sasakyan. Yung next na gagawin niya? Bali, titignan po niya yung condition ng engine ngayon kung engine running na. po. So, engine na daw kung running. Yan. So, kahit nasa katirikan tayo ng araw, okay lang yan. Yan. So, pipicturean niya rin yan. Yan. Okay. So, makikita yung pictures niyan, yung mga details niyan, nung time na chinek, makikita nyo lahat sa inspection report yan. So, ano na ngayon ginagawa niya? Sa exterior ngayon po siya ma'am, check po niya kung may mga scratches or galing po ng pintura yung unit. Okay. Okay, ayan. So, exterior na pala si Sir Kenneth ngayon. Ayan. So, ayan guys naka-plastic pa yung loob niya, ang likod niyan. So, after nitong inspection, so hindi pa ito na-detail. So, in-inspect niya na, di ba? Diyan pa lang namin tayo start detail. Kaya kung makita nyo kanina, hindi pa siya ganun kalinis. Pero, kung sa iba yan, di ba, pwede na. Pero sa atin, syempre, hindi tayo papayag ng ganun. Kailangan talagang, parang bago talaga yan. Okay. So, yan, pinipicture niya bawat sulok-sulok nung exterior ng unit natin.
So ito, kapag ka nagpunta kayo, papakita ko sa inyo yung inspection report niya. Kung itong oras na to mismo, kung yung picture na kinuha na niya, yun yung makikita niyo sa inspection report. Ayan. Okay. So, ayan, pipicturean niya rin ata yung interior. Ayan, pinipicturean niya yung interior. Ayan, yung sidings, di ba? Ayan. Pati dito sa, yan, oh. Oh, yung window niya. Yan, okay. Oh, diba? May picture lahat yan. So, Sir EJ, ano na ang next step ni Sir Kenneth? Ngayon yung engine, ma'am, titignan po niya kung may sudden noise or sudden vibration doon sa mismong makina ng sasakyan. Okay, okay. So, ayun, kung may ingay ba siyang naririnig-rinig dyan sa engine. Yan. Tapos ayun guys, kapag ka may nakita doon sa inspection report, yun sa pag-inspect ni sir na may dapat palitan o dapat ipagawa yun, dadalhin ulit natin siya sa service center na kapartner natin para i-report kung ano yung nakita ni Sir Kenneth. So kung makikita nyo, bawat galaw niya, binibidyo niya, dinodocument niya, tapos isasabit niya doon sa mismong office nila. Kasi he will be accountable kapag mali yung report na nagawa niya. Kasi syempre, paano kung kumuha ng warranty yung buyers natin, tapos meron pala siyang na overlook. So hindi kailangan inspect niya talaga kasi siya ang malalagot. O talagang nakasalalay ang pangalan niya dito. Yan pati yung yung gulong titingnan niya kung gaano pa ba kakapal. Yan. Yan, pati yung ilalim niya, yan yung kasulok-sulukan. Yan, pinipicturean niya yan, titingnan niya yan. So yan, talagang masasipag nila kahit sobrang init na, tirik yung araw talagang ginagawa pa rin talaga nilang mabuti yung trabaho nila. Hindi nila siya shortcut. Gaya nga ng sinabi ko, kasi nakasalalay yung pangalan niya. So, submit lahat yan sa office nila. O, di ba? O, pa siya. Kulang na lang talagang pumunta sa ilalim, no? O. Pati yung spare tire niya, yan, chine-check niya rin. So guys, huwag muna kayong bumitaw kasi mamaya papakita ko na sa inyo ito, yung inspection badge niya, kagaya ng ibang sasakyan natin, ganon. So ito yon, yan. So ganito yung ilalagay niyo yung seal doon sa likuran, kaya makikita yung sa lahat ng units ko meron ganito. So after niya ma-inspect, so okay, na-inspect niya na okay lahat dun sa checklist niya, may mga check lahat. Tsaka niya palang lalagyan ng ganito, ibig sabihin, pwede na siyang ikuha ng warranty. Yun, yung kapag gusto niyo i-avail yung warranty, yan, magbabayad lang tayo. So, hindi naman siya ganun hindi siya expensive. So, magkakaroon na tayo ng worry-free ownership. Pero guys, kung ayaw nyo naman kumuha ng warranty, okay lang din. Ang mahalaga dito, kumbaga nalaman nyo yung actual condition ng sasakyan, para kumbaga sa tao na kayo na laboratory kayo, na executive check-up kayo, yun lang, that's good to hear na, di ba? So, pero kung gusto niyo pa rin na kunyari kayo yung father ang gagamit ng sasakyan, pero minsan ginagamit ng anak niya, ganyan. Si father sobrang ingat. Tapos yung anak hindi ganun kaingat sa sasakyan. So baka mamaya merong masira, maganyan, accidentally, kasi hindi naman lahat kasing ingat natin gumamit ng sasakyan. So yun, kahit ipagamit na natin sa asawa natin, sa anak natin, o kung kanino man, o sa kaibigan natin yung sasakyan, may masira man, ayun, so naka-premium warranty naman siya. So ayun. So basta mahalaga yan na inspect na siya ng buo. So 188 points. So, ibig sabihin 188 inspected. May checklist sila na gano'n. So, makikita nyo doon sa inspection report yon. So, ano nang next step? Okay na po. Okay na po, ma'am. Tapos na po natin na inspect.
Oh, so okay na daw, tapos na ma-inspect. Kung makita nyo naman, naliligo na kami ng pawis. So ayun nga, tapos na siya mag-inspect nitong Fortuner natin. So tatanungin natin sa Sir Kenneth kung ano kung ano bang kondisyon nitong Fortuner natin. So Sir Kenneth, ano masasabi mo sa Fortuner natin? Overall naman po ma'am is yung mga buttons po niya is working naman po lahat. Okay. So ano yung masasabi mo dun sa company ninyo na bakit talagang masyado kayong loyal sa kanila? Bali ma'am, nagka-contact lang po kami ng transparency at the same time gusto rin po namin magkaroon ng makapagbigay ng service in terms sa customer and sa client ni dealer. So Okay. para magkaroon lang din po ng worry-free used car ang bagong may-ari ng second-hand unit. Di ba? So, yan. So, kapag kagamit-gamit nyo to, guys, pag binili nyo to, talagang kahit dali nyo na sa dulo ng Pilipinas to, ha? Kahit isa kayo ng Roro, kung kaya nyo isa kayo ng aeroplano to, joke lang. As per Sir EJ, wala pa tayong nakiklaim, di ba? As of now, sa dealership niya wala pa. Wala pa sa dealership natin kasi nga, nakita nyo naman, talagang grabe talaga yung pag-inspect niya, di ba? Gusto nyo mag-avail ng warranty ng Fortuner natin o kahit anong units natin. Ikaw lang yung kakausapin nila, tapos sa'yo sila pipirma ng contract, lahat, and then papaliwanag niya sa inyo kung may mga katanungan pa kayo na hindi natin na-tackle dito sa video natin. Okay? So, thank you so much, Sir EJ. Salamat sa pagbigay ng time sa amin kahit sobrang init, ha? Sir Kenneth, maraming salamat talaga, ha? Kahit pawis na tayo, naligo na tayo ng pawis. So, thank you guys. Thank you for supporting Melody Cars. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko, ha? Tapos, yun nga, kagaya sabi ko sa inyo kanina, ngayon, nagkumuha muna ako ng mga sasakyan na para sa next vlog ko, isa-isahin ko sila sa inyo. So, yun nga yung sabi ko, mananawa yung mga mata nyo. So, very hands-on tayo dito. So, ayan. So, abangan nyo yung next vlog ko. Magbebenta na tayo ng sasakyan. Okay? So, like, share, turn on nyo din yung notification button nyo para kapag next time na mag-upload ako ng video, mananotif na kayo. Okay? So, see you again soon, guys. That's it for today. Bye! Say bye-bye naman. Bye-bye. Bye-bye!